Hello mga kapatid. Huwag palampasin ang pagkakataon upang masalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Ngayon ay ang pagtatapos ng mga huling araw at iba't ibang mga sakuna ay sunod-sunod na dumating at ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay natupad. Ikaw ba ay mas nasasabik na salubungin ng Panginoon? Nag-aalala ka ba na mahulog ka sa mga sakuna kung mabigo kang masalubong ang Panginoon? Huwag mag-alala. Gumagamit ang Diyos ng mga kalamidad upang bigyan tayo ng babala na lumapit sa Kanya at umaasa na maaari nating sunggaban ang pagkakataong hanapin at tanggapin ang Kanyang kaligtasan. Katulad ng sa panahon ni Noe, bago ginamit ng Diyos ang baha upang wasakin ang tiwaling sangkatauhan sa panahon na iyon, sinabihan niya si Noe na ipangaral ang Ebanghelyo sa loob ng 120 taon. Binibigyan ang mga tao ng pagkakataong lumapit sa Kanya upang matanggap ang Kanyang kaligtasan at proteksyon. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi naniniwala na magkakaroon ng baha. Ngunit matigas ang ulo na lumaban at tumanggi sa kaligtasan ng Diyos. Nang makita nila ang baha na naganap at nais na pumasok sa arko, ang pintuan ng biyaya ay sarado na at lahat sila ay namatay sa baha. Gayunpaman, sinunggaban ni Noe ang pagkakataong ito. Sinunod ang mga salita ng Diyos at pinangunahan ang kanyang pamilya na itayo ang arko. Sa huli, ang 8 pamilya lamang ni Noe ang nakaligtas. Kung ikukumpara sa mga tao sa panahon ni Noe, ang mga tao sa panahong ito ay mas masama at tiwali. At ang karamihan sa mga tao ay hindi sumasamba sa Diyos. Ngunit hinahangad ang masasamang kalakaran ng mundo. Tinataguyod ang pera at naghahangad ng katanyagan at pakinabang. Ngunit ang Diyos ay may awa sa ating mga tao at muli ay nagkatawang tao at dumating sa mundo upang iligtas tayo. Nagdadala sa ating lahat ng mga katotohanan na kinakailangan upang malinis sa kasalanan at makapasok sa kaharian ng langit. Sa mga katuwid, kung maaari nating tanggapin ang huling kaligtasan ng Diyos, ay napakahalaga para sa atin. Tulad ng sabi ng Diyos, "Gising mga lalaking kapatid, gising mga babaeng kapatid, hindi maaantala ang aking araw. Ang oras ay buhay, at ang samantalahin ng panahon ay nakapagliligtas ng buhay. Hindi na malayo ang oras. Kung kumukuha kayo ng pagsusulit para makapasok sa kolehiyo at hindi makapasa, maaaring sumubok uli at magkumahog para sa pagsusulit. Gayunman, hindi magkakaroon ng ganoong pagkaantala ang aking araw. Tandaan, inuudyukan ko kayo sa pamamagitan ng mabubuting salitang ito. Inilaladlad ang katapusan ng mundo sa harap ng mismong mga mata ninyo. Matuling nagsisilapit ang malalaking sakuna. Mahalaga ba ang buhay ninyo? O mahalaga ang inyong pagtulog, pagkain, pag-inom at kasuotan? Dumating na ang oras para timbangin ninyo ang mga bagay na ito. Ngayon, ang Diyos ay nagsalita at gumawa sa mundo sa halos sa loob ng 30 taon. At gumawa siya ng isang grupo ng mga mananagumpay. Ang dakilang gawain ng Diyos ay natapos na. Ang gawain ng Diyos ay hindi naghihintay para sa kanino man at ang pintuan ng kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw ay malapit nang magsara. Kung maaari nating kunin ang pagkakataong ito at aktibong maghanap at magsiyasat sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, magkakaroon tayo ng pagkakataong salubungin ng Panginoon at dumalo sa piging kasama siya. Kung hindi natin kukunin ang pagkakataong ito at patuloy pa rin naghihintay, tayo ay nasa panganib na maabandona ng Diyos at bumagsak sa mga lalaking kalamidad. Mga kaibigan, nararamdaman niyo ba ang kahalagahan ng panahon? Gusto niyo bang kunin ang isang natatanging pagkakataon sa buhay upang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon sa lalong madaling panahon? Mangyaring i-click ang link sa ibaba upang makipag-ugnayan sa amin at nais namin na matulungan kayo na matagpuan ang Panginoon sa lalong madaling panahon.